Isang mapagpalang araw po ng Martes sa inyong lahat mga kapatid. Martes sa ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Kung kaya't dahil araw ng Martes ay araw din po ng debosyon kay San Antonio ng Padua. Binabati po namin ang lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua saan man kayo naroroon. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan. Gayun din po ang mga tumatangkilik sa programang ito, ang Daily Gospel Reflection, mga viewers and followers. Maraming salamat po. Isa po kayo sa mga dahilan kung bakit nagsisika po kaming pagpatuloy ang gawain ito. Sa lahat po ng mga benefactors namin, sa mga tulong niyong pinapaabot, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos para sa araw na ito, Martes sa ikalawang linggo sa karaniwang panahon at araw ng debosyon kay San Antonio. Mga kapatid, sa araw na ito, pagninilayan po natin ang Ebanghelyo ayon pa rin kay San Marcos. Ito po ay mula sa ikalawang kabanata, mga talata 23 hanggang 28. Ang pamagat po na ibinigay ko sa pagninilay na aking ibabahagi ay nagsasabing, we cannot make mistakes in judging others in the way of love. Hindi ka magkakamali sa paghatol kapag ang paghatol mo ay laging nakaugat sa pagmamahal. Nakakalungkot po na sa ating ebanghelyo, ang mga alagad ay hinatulan po ng mga Pariseo dahil sa paggawa ng isang bagay na sa batas sa mga Hudyo ay pinagbabawal dahil ito po ay araw ng pamamahinga. Ano pa ang kanilang ginawa? Sila po ay pumutol ng uhay ng trigo at ito po ay niligis nila sa kanilang mga kamay at kanilang kinain. Araw po ng pamamahinga. Sa batas ng mga Hudyo, bawal po ang kanilang ginawa. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus, ang batas ng pamamahinga ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa kapakanan ng batas. The law of Sabbath is made for man and not man for the Sabbath. Kaya sabi niya, sana hindi kayo humusga ng mali sapagkat hindi niyo naunawaan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ang pinakamahalaga sa lahat ng batas ay ang batas ng pagmamahal. Sapagkat ang batas kapag puro ngipin, walang habag at malasakit, ito ay nakasusugat lang. Maaaring makamatay. Ang tunay na batas na bumubuhay at nagliligtas ay ang batas na nakaugat sa pagmamahal. Because the commandments of love is the highest of all commandments. Paano nga ba tayo hahatol ng tama? Siyempre, sinabi na nga, kailangan ito yung nakaugat sa pagmamahal. Una, judge not by appearance, but only by the heart. Maging maingat po tayo sa paghatol. Baka ang tinitingnan na natin ay yung panlabas na kaanyuan at hindi kung ano yung nilalaman ng kalooban. Sabi nga, not as man sees does God see, because man sees the appearance, but the Lord looks at the heart. 1 Samuel chapter 16 verse 7. Kaya sabi po ni Apostle John sa Ebanghelyo niya, chapter 7, verse 24, stop judging by mere appearance, but instead, judge correctly. Ayan. Hindi lang panlabas na kaanyuan, kundi maging tama ang paghatol, huwag titingin sa panlabas na itsura, sapagkat ang nilalaman ng puso ang higit na mahalaga, at yun ay nakikita ng Diyos. Hindi lahat ng mukhang maamo ay tunay na mabait, at hindi naman lahat na sa tingin ninyo ay matapang, masama na ang ugali. Kaya hindi po nakikita ang katotohanan sa panlabas lamang na kaanyuan. Pangalawa, judge the actions
but not the intentions. Ayan, kung mali talaga yung ginawa, nakita mong mali, eh di mali. Pero, yung nilalaman ng kalooban, yung intentions ng tao, huwag nating husgahan. Hindi natin nakikita yon. Diyos lang nakakakita. Kaya, mga kapatid, maging maingat po tayo sapagkat ang tinitingnan ng Diyos ay ang kalooban, pero hindi naman natin gina-justify yung maling ginawa. Kung talagang mali ang nakitang ginawa, eh di mali po yun, pero huwag nating sasabihin, ikaw, napakasama mo, abot sa kaluluwa, nakita mo lang naman yung panlabas, pati yung kaluluwa, hinusgahan mo na. Sabi nga sa aklat ng The Little Prince, it is only with the heart that one sees rightly, because what is more important and essential are invisible to the eyes. Kaya kung minsan nagkakaproblema tayo sa ating paghatol sa kapwa, kasi pati yung laman ng kalooban, hinahatulan mo, hindi mo naman nakikita. Diyos lang ho ang nakakakita at may karapatang humusga sa tunay na nilalaman ng puso ng tao. God alone knows what is in every human heart. We should refrain from judging someone else's heart, but allow God to do so at the appointed time. Sapagkat ibubunyag ng Diyos ang lahat ng nakatago. Ang lahat ng nasa dilim ay ibubunyag sa liwanag. At ang lahat ay mabubunyag at ang bawat isa ay tatanggap ng papuri sa Diyos ayon sa kanyang ginawa. Pangatlo, judge to restore and not to destroy. Humahatol ka, but do it in a Christian way. Kaya meron tayong tinatawag na fraternal correction, di ba? Kailangan ang layunin mo ay para tulungan ng tao at hindi para sirain ang kanyang buhay at ang kanyang reputasyon. Kahit naman po taong nagkakamali, may karapatan pa rin na ingatan sa kanyang pangalan. Sabi nga po ni San Pablo, in his letter to the Galatians, chapter 6, verse 1, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. Ang ganda po, no? Restore that person gently. Huwag tayong magiging marahas. Huwag tayong magpakita ng kagaspangan. Itama sa mahinahong pamamaraan. Kaya maging maingat po tayo. Hindi ho madali ito, pero kakayanin natin by the grace of God. So when we make judgment, we must do so in humility. And we must do so with the intent or intention of helping our brother or sister escape sin and the destruction that it brings without elevating ourselves. Sapagkat kahit na tayo nagtutuwid sa ating kapwa nagkakamali, hindi po nangangahulugan yun na mas mabait tayo, mas magaling tayo sa kanya. Hindi ho eh. Ito po ay kilos malasakit ng isang makasalanan sa kapwa niya makasalanan. So mga kapatid, in summary, judge by the heart and not by mere appearance. Judge the actions but not the intentions or the motivations, because God alone sees what is in the human heart. And third, judge to help and correct and not to ruin or destroy the person. And on top of everything, humatol tayo ng tama ayon sa itinutulak ng pagmamahal. Judging others only in the way of love. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa mga pagkakataong kami nagkakamali. Tinuturo mo ang daan upang kami ay maituwid sa aming mga likong pananaw at baluktot na gawain. Akayin mo kami sa landas ng kabutihan at bigyan mo kaming lagi ng kababaang loob na matanggap ang katotohanan kami makasalanan. Ikaw lamang ang makapagliligtas sa amin. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito, Martes, sa ikalawang linggo sa karaniwang panahon at araw ng debosyon kay San Antonio de Padua. Sana po nagustuhan niyo at kung nakatulong po, i-like po ninyo at i-share at magtulungan po tayo na ihatid ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kaibigan, mga kakilala at mga mahal sa buhay. Let us fill the world with the message and power of God's words. Sa inyo pong lahat na tumatangkilik sa gawain ito, maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama,
ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.